Tatlong masasarap na merienda ngayon ang ating lulutuin. Yes, ngayon po dahil ang mga ingredients nito mabilis lang hanapin. Unang recipe, madali ang kakanin. Mahiwagang kakanin, ang dali lang lutuin. Talaga namang mapapakanta ka sa dali lang lutuin itong ating masarap na kakanin. Masamahin natin 2 cups ng glutinous rice flour, 1 1/4 cups ng coconut milk, pinch of salt, 1/4 cup ng sugar, adjust nyo na lang, then salain natin. Set aside muna natin at busahin natin itong 1/4 cup ng glutinous rice flour. Itong ating mga molde ay ibabrush natin ng konting coconut oil or cooking oil. Make sure na kumukulo na ang tubig bago natin i-transfer itong ating mixture sa ating mga molde. Steam natin ng 25 to 30 minutes. Para sa filling, gagamit tayo ng honey or peanut butter. Itong konting honey, haluan natin nung ating binusa na glutinous rice flour, mix natin ng mabuti. At habang mainit-init pa, ilagay na natin itong ating filling. Bahala ka na kung anong itatawag mo rito. Basta alam ko, ito ay masarap na kakanin. Para sa ating next recipe ay naku, winner to. Another masarap na merienda, pero etong ating gagawin na recipe ay kung ano-ano lang yung mga tira natin sa bahay. So tinimplahan ko lang ng salt and pepper yung 3 piraso ng itlog, tas hiniwa ko na itong monay. Pwede rin kayong gumamit ng tasty bread or pandesal. 2 pieces ng hotdog, in-slice ko lang ng maliliit, tas konting bell pepper, konting pinya, grated cheese. Yan, minix ko na nga yung tinapay dito sa egg, and then nagpainit lang ako ng kawali. Nilagyan ko ng konting oil, tapos nilagay ko na itong bread mixture, ilapat natin. At kailangan po dikit-dikit talaga para magmukha siyang dough. Then baliktarin natin ngayon. Alisin muna natin sa apoy para hindi masunog habang nilalagay natin yung ating mga toppings. So, eto nga ay recipe from scratch, kaya kung ano-ano lang yung mga tira-tira natin sa bahay, ayun lang yung aking pinaglalagay na toppings. Tapos, kapag nalagay na natin lahat, ibalik natin ngayon uli dun sa apoy. So, alalay lang po dapat ang pagluluto para hindi masunog. At dahil nga nanunood ka pa ngayon, pakipusuan na agad itong ating recipe. I-like and follow mo na rin itong page. Salamat! Ang ating pantatlong recipe ay syempre ang paborito nating karyoka. Ito lang yung mga ingredients na kakailanganin dito. Kung gusto mo yung talagang sticky, glutinous rice flour lang ang gamitin mo. Pero kung gusto mo naman ay yung medyo makunat, magdagdag ka ng 1 cup ng rice flour. Then mag-add ka na ng konting sugar. Yung tubig, dahan-dahan mong ilalagay. Hindi naman komplikado ang pagluluto nito. Kung sakaling medyo wet yung nagawa mong dough, pwede kang mag-add ng flour. At kung dry, pwede kang mag-add ng konti pang tubig. At para nga mas magustuhan ng mga bata, itong ating karyoka ay lagyan natin ng palaman na keso. Bibilugin lang natin itong ating mga karyoka dun sa desire mong sukat. Kung gusto mo yung mas malaki, lakihan mo na lang. At kung gusto mo yung mas maraming keso, dagdagan mo pa. Kaya dapat mag-ista ka na rin ng glutinous at rice flour para makakagawa ka lagi ng mabilisang merienda. Ang dami nang nagawa, marami na ang makakakain nito, at sa pagpiprito nito maglalagay ng konting sugar. 1/4 cup yung nilagay ko, pwede mong dagdagan pag gusto mo ng mas matamis, at kapag melted na ang sugar ay pwede nang ilagay itong mga karyoka. Ang apoy po ay mahina lang. Mas maganda nga rin kung ito ay lubog sa mantika. Wag na wag kang mag-a-attempt na ilakas ang apoy dahil puputok ang karyoka mo. I-flip every 2 minutes para maging even yung pagkakaluto. 7 to 8 minutes lang naman ay luto na to. Itusok mo na agad sa stick para hindi ito magkadikit-dikit. Ganun nga lang ka-easy. At meron ka ng 3 masasarap na merienda na pwede mong lutuin ngayon. Huwag kalimutang i-like and follow ang page. I-share mo na rin ang video.